Nagkakatiwalaan. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Family Access Card na magagamit sa pagbili ng NFA rice, nakatakdang ipalabas ng DSWD sa mga susunod na araw. Higit 1,000 siklista umikot sa paligid ng Laguna de Bay para ipanawagan ang pagsagip sa lawa. Ilang kumpanya ng langis nagtaas na naman ng 50 sentimos kada litro sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Branch ng Western Union Money Transfer sa Novaliches, Quezon City, pinasok ng mga magnanakaw. Higit 400,000 piso tinangay. 66 na taong gulang na swimmer patay matapos atakihan ng isang pating sa Southern California Beach. Megastar Sharon Cuneta balik Pilipinas na matapos ang halos 3 linggong shooting sa London. At model actress Melanie Marquez, nagulis na kalsada? Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Sabado. Magandang gabi Pilipinas, ako po si Bernadette Zambrano. Narito ang detalye ng mga balita. Ilalabas na ng DSWD sa susunod na linggo ang Family Access Card na magagamit para sa pagbili ng NFA rice. Libre ang card na may security features din para hindi mapeke. Nagpapatrol, Ina Reformina. Ito ang itsura ng Family Access Card na ipamimigay ng DSWD simula sa darating na linggo. Sa harap nakalagay ang pangalan ng head of the family, miyembro ng kanyang pamilya, trabaho at buwan ng kita. Mayroon din itong security code para hindi mapipeke. Ang card naman ay ipapamahagi sa pamilya na wala pang 5,000 piso ang kita kada buwan. It will contain a number or a series of numbers that will identify the card, where it came from, what barangay. Sa likod ng Family Access Card nakalagay ang purchase booklet. Dito ililista kung ilang kilo ng bigas ang nabili, saan ito binili at sino ang nagbenta. Ang kulay ng card ay depende sa gusto ng bawat lungsod. Bawal itong ilaminate. Tinyak ng DSWD na libre ang pamamahagi nito sa may hirap na pamilya. Pero kailangan pa dumaan sa mapping process para maberipika sila. Wala pong bayad ang Family Access Cards na ipamimigay para dito sa programang ito. Kaya kung sino man ang nagbebenta sa inyo ng Family Access Cards, huwag po kayong bibili, hindi po ninyo yan magagamit. Limitado lang sa 2 kilo ang pwedeng mabiling NFA rice kada araw. Habang inaantay naman ang Family Access Card, naglabas na muna ang Mandaluyong ng sariling Local Access Card na iba naman sa Parish Card ng Simbahang Katolika. Coordinate kami sa isa't isa to make sure na para madirekta sa tao. At pangalawa, para wag magdoble kasi nakikita naman natin sa mga nakaraan, pumipila na naman. Otomatiko naman umanong babawiin ang Parish at Local Access Card pag dumating sa kanilang lugar ang Access Card ng DSWD. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino. Nakipagpulong naman si Department of Agriculture Secretary Arthur Yap sa mga rice millers at miyembro ng National Bureau of Investigation. Pangunahing tinalakay sa pulong ang reklamo ng mga rice millers na umano'y karaniwang napapagbintangang hoarder. Nagpapatrol Cecil Lardizabal. 2 oras ring inabot ang masinsinang pakikipagpulong ng mga rice miller kina Agriculture Secretary Arthur Yap, NFA Administrator Jessup Navarro at ilang mambabatas at opisyal ng NBI. Reklamo ng mga rice miller, di na raw makatarungan ang mayat-mayang pananalaki ng NBI sa kanilang mga warehouse at milling facility nitong mga nagdaang araw. Hindi rin anila tama na sabihin sila'y mga hoarder dahil sa ginagawa nilang pag-iimbak na maraming bigas at palay. Anila, dapat matuwa pa nga ang gobyerno dahil nag-iipon sila para sa tinatawag na lean months o panahon na pinapalaki pa lang ang mga palay. The millers also made it very clear to us, sila, namumuhunan sila dun sa local community, sa local economy, nagbibigay rin sila ng trabaho, nag-i-invest rin sila. Naniniwala ang mga rice miller na lalong nasasaktan ng industriya habang may negatibong issue tungkol sa kanila. Humihina daw ang kanilang negosyo at kasunod na raw nito ang paglaylay ng kanilang produksyon. Ang kabuong resulta nila, lalong umuunti ang supply ng bigas.
Ang mga rice miller ay nagsusupply ng 60 hanggang 70% ng bigas sa National Capital Region. Baka maglaylo kami ng pagbili ng palay kung lagi kami tatakutin. Pero sabi ng NBI, hindi ibig sabihin na titigil na sila sa kanilang operasyon laban sa mga hoarder. Kaya dapat raw merong lisensya ang mga warehouse ng bigas bilang patunay na hindi sila iligal. Cecil Rizabal, Patrol ng Pilipino. Tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources na walang magiging krisis sa tubig sa taong ito kahit pa may problema ang bansa sa bigas at mga pangunahing bilihin ngayon. Sa radio program ni Vice President Noli De Castro sa DZMM, inihayag ni Environment Secretary Lito Atienza na sapat ang supply ng tubig sa bansa mula sa tubig ulan. Kaya wala raw dapat ipag-alala ang mga taga Metro Manila at gitnang Luzon. Gayunman, posible raw na makaranas ng problema sa distribusyon ng ilang rehiyon sa bansa, pero hindi sa supply ng tubig. According to our projections, ang tubig ay hindi tayo magigipit. Except for some regions na meron talagang kagipitan dahil sa distribution problems. It's more of the distribution. Pero as far as supply is concerned, ay wala kami nakikitang problema sa buong taon. At kasabay ng paggunita ngayon sa Earth Day, gumawa ng mala-amazing race na gimmick ang mga estudyante sa Negros habang idinaan naman sa body painting ang mga paglaban sa problema sa kalikasan. Ang iba't ibang paraan ng paggunita sa Earth Day sa pagpapatrol ni Rod Macenas. Kakaiba ang pamamaraan ng mga Batanggenyo para imulat ang kamalayan ng mga kababayan sa problema sa kalikasan. 18 modelong tadtad ng body paint ang pumarada sa Batangas City. May lalaking nangingitim sa grasa at puno ng burloloy sa basura, tanda ng marumi ng karagatan. At taong misulang gubat ang katawan na may palakol pa sa likod. Pero pinakahinangaan ang body design na ito. Sa harap makulay na mundo ang makikita pero sa likod, nakakubli ang kalbo ng gubat at walang buhay na dagat. Sa General Trias, Cavite naman pinangunahan ng artistang si Jeffrey Santos ang kampanya sa paggamit ng LPG sa mga tricycle. Mahigit 1,000 buto ng punong kahoy ang itinanim sa baybaying daan doon para sa pagkontrol ng polusyon at global warming. Camping at endurance race naman ang gimmick ng mga high school students sa Bagos City, Negros Occidental. Ito ang Amazing Energy Race ng Philippine National Oil Company kung saan maliban sa physical at mental challenges sa vertical traverse, slide for life at rappelling, natutunan din nila ang halaga ng geothermal energy. Rod Macenas, Patrol ng Pilipino. Idinaan naman sa malayong pagbibisikleta ang panawagang iligtas ang namemeligrong Laguna de Bay mula sa nakalalasong basura. Nagpapatrol, Israel Malasa. Isa lamang ito sa mga unti-unting pumapatay sa Laguna de Bay. Ayon sa mga taga rito, nauubos na ang huli nila sa lawa dahil sa pagkalat ng basura. Nawawala na yung mga halaman sa dagat, sir. Hindi po natin maiwasan minsan na makakapagtapon tayo. Minsan siyempre, sa layo ng kasada natin, hindi tayo makapagdala ng basura kagad doon. Minsan, nayahagis na lang natin sa ilog. Aminado ang ilang residente na maging sila rin ay responsable sa pagtatapon ng basura sa lawa. Sakali magtuloy-tuloy ito ang pagkamadila, baka balang araw, wala nang isdang makuha dito. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang 20 cycling club na tawagin ang pansin ng banda sa kinasapitan ng Laguna de Bay. Bilang paggunita ng Earth Day, nagbisikleta sila mula Taguig hanggang Laguna. Bata, matanda, maging ilang may kapansanan, tiniis ang sikat ng araw, alikabok at usok ng nagsangan para ihatid ang kanilang panawagan. Bantayan nila na walang magtapon ng basura. Bilang tugon, sinabi ng Laguna Lake Development Authority na balak nilang magtanim ng kawayan sa paligid ng lawa dahil ayon daw sa mga pag-aaral, epektibong pananggalang din ito sa negatibong epekto ng carbon emissions. Uunahin namin yung mga areas, the eastern part of the watershed. Tumutulong na rin ang ABS-CBN Foundation para linisin ang namemeligrong Laguna de Bay. Pero sa kabila ng lahat ng mga ayudang ito, sa uli, nasa kamay pa rin ng mga naninirahan sa paligid ng lawa ang pagpapasya kung nais nila itong mabuhay pa. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Sa ikawalong pagkakataon mula noong Enero, tumaas na naman ng 50 sentimos ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Sa kabuuan, 4 piso na ang ipinatupad na pagtataas ngayong taon. Bunga pa rin ito ng pagtaas ng presyo ng krudo sa world market.
Branch ng Western Union Money Transfer sa Novaliches, Quezon City, pinasok ng mga magnanakaw. Higit 400,000 piso tinangay. 66 na taong gulang na swimmer patay matapos atakihin ng isang pating sa Southern California Beach. At megastar Sharon Cuneta balik Pilipinas na matapos ang halos 3 linggong shooting sa London. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Sabado. Halos kalahating milyong piso ang natangay ng mga nanloob sa isang branch ng Western Union Money Transfer sa Novaliches, Quezon City. Suspect sa krimen ng mga taong umupa sa katabing unit ng kumpanya. Nagpapatrol eksklusibo, Weng Hidalgo. Mga nanloob kasi wala naman butas din sa sa may bahay. Butas ang pader na pwedeng lusutan ng isang tao. Wasak ang vault at limas na ang pera. Sira ang steel cabinet na may laman ding pera at 2 cellphone. Ito ang dinatna ng mga empleyado nang magbukas na sila ng pwesto ng Western Union sa Quirino Highway, Gulod, Novaliches kaninang umaga. Pinamitan ho ng Bareta di Cabra. Ang pinagtataka lang ho namin, pati yung steel cabinet, binuksan pa nila. So siguro napansin nila na vault din yun. Bukod sa cellphone, mahigit sa 400,000 piso na operational fund at kita ng Western Union ang natangay. Suspect sa nakawan ang umano'y nag-down payment ng renta sa katabing unit ng Western Union. Dahil lumitaw na nakuha na pala nila ang susi ng unit kahit di pa sila nakakalipat. Mula nung mangyari kanina na nung malaman, hindi na po sila malukong. Tinutugis na ngayon ng pulis ang isa sa mga suspect gamit ang artist sketch na base naman sa paglalarawan ng may-ari ng commercial building. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang nakabigti sa isang puno sa Quirino Highway, Pandacan, Manila. Nagpapatrol Jeff Canoy. Pasado alas 2 ng madaling araw, nang madiskubre ng mga residente ng Quirino Avenue ang nakabitin na katawan ng isang morenong lalaki. Nakapalupot pa sa kanyang leeg ang pulang lubid. Maliban sa suot na green t-shirt, maong na shorts at tsinelas na blue, walang identification card sa katawan nito. Wala rin nakakilala sa kanya sa lugar. Sa pagtataya ng otoridad, nasa 40 hanggang 45 taong gulang ang biktima. 2 oras bago natagpo ang patay, paikot-ikot pa sa lugar ang lalaki na may dalang supot. Nilapitan at hiniraman pa raw nito ng lighter ang residenteng si Aling Rosie. Sabi niya, babalik niya yung lighter, hindi niya naman binalik. Tapos bandang alas 2, ayun, nagkakagulo na dito. Sabi, meron daw nagbigti. Bagamat mukhang suicide ang nangyari, inaalam pa rin ng otoridad kung may foul play sa pangyayari. Pipingerprint para possible identification ng biktima. Saka muli, doon sa panawagan natin, sa nawawala ng biktima, makipag-ugnayan na lang ko sa amin sa homicide sa UN Avenue po. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino. Sa Bulacan, arestado ang 8 lalaking nahuli sa aktong nagtatapon ng nakalalasong kemikal sa isang bakanting lote sa bayan ng Pandi. Nagpapatrol Abner Mercado. Nakapiit sa Municipal Jail ng Pandi, Bulacan ang 8 lalaking nahuli sa pagtatapon ng toxic chemical sa isang bakanting lote sa barangay Masuso. Ayon sa mga residente, matagal nang nagtatapon sa kanilang lugar ng mga chemical. Masangsang daw at talagang nakakasulasok ang amoy nito. Kaya sa tulong ng pagsusurveillance ng pulis, nahuli sa akto at nadakip ang mga sospek. Nakita ko na ibababa na ng mga pahinante yung mga drum na nakakarga sa truck. Nakumpiska sa kanila ang mga truck kung saan nakasakay ang mga drum ng mga chemical. Depensa naman ng mga sospek na pag-utusan lamang silang i-deliver ang mga drum, wala raw silang alam sa tunay na laman nito. Ako driver na ako, nagdadrive na ako doon. Sa itong mga kasama ko, mga tauhan lang to, mga pahinante. Hindi mo namin alam na ganun ang amoy niyan eh. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang 8. Tuloy naman ang pagsusuri sa uri ng chemical na itinapon sa lugar bago tuluyang patungan ng mas mabigat pang kaso ang mga sospek. Naghintay na lang po tayo ng chemistry result. After that, pag positive na talagang toxic waste yun, we will file another charges sa mga suspek ng RA 6969 tungkol sa solid waste material po. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino, Pandi, Bulacan.
Sa Amerika, patay ang 66 na taong gulang na swimmer matapos atakihin ng isang pating sa Southern California Beach. Kasalukuyang nagtitraining ang veteranong si Dave Martin na miyembro rin ng Triathlon Club sa San Diego nang lapain ng isang hinihinalang Great White Shark. Binti ng biktima ang napuruhan ng pating at sa tindi ng pinsala, nasawi siya sa lifeguard station at hindi na naisugod pa ng ospital. Dahil naman sa pangyayari, ipinagbawal muna ang paglangoy sa 27 kilometrong lawak sa bahagi ng beach. Megastar Sharon Cuneta balik Pilipinas na matapos ang halos 3 linggong shooting sa London. At model actress Melanie Marquez nagwalis ng kalsada sa pagbabalik ng TV Patrol Sabado. 75 kabataan ang tinuli sa inilunsad na kalusugan patrol ng ABS-CBN sa Datu, Saudi Ampatuan sa Maguindanao. Bukod sa mga tinuli, 80 rin ang matagumpay na napunutan ng ngipin. May 200 kabataan din ang nakapagpakonsulta pa at nabigyan ng iba't ibang libreng gamot. Sa Cagayan de Oro, umabot na sa 165 kabataan ang sumailalim sa Operation Tuli na isinagawa sa Barangay Hall sa bayan ng Kamaman-an. Maliban sa libreng tuli, pinagkalooban din ng libreng mga gamot ang mga nasabing bata. Sa General Santos City, mahigit 100 din ang nagpatuli sa inilunsad na kalusugan patrol sa pakikipagtulungan ng Philippine National Red Cross, AFP, DOH at iba't ibang pharmaceutical company. Kapamilya, isang bata na naman ang muling nakabalik sa piling ng kanyang magulang matapos siyang mapanood sa ating programa. Mag-4 na taon nang kinukupkop ng Haven for Street Children ang 16 na taong gulang na special child na si Joel Cacho. Matapos siyang matagpo ang pag-alagala sa isang kali sa Muntinlupa. Pero matapos mapanood ng isang kapitbahay si Joel sa ating Narito Ako segment, agad na ipagbigay alam ito sa kanyang inang si Celia. Matapos nga ang matagal na paghihintay, muling nagkapiling ang mag-ina. Aban, masaya ako para akong nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Ilan po mga bata ang nasa kalinga ng DSWD ang naghahanap sa kanilang mga magulang? Bimbo Rocky Gonzalez, Boy Sancho, Carlos Miguel Obando. Para sa karagdagang impormasyon kung paano susunduin ang mga itinatampok nating mga bata, tumawag sa DSWD hotline 734-8635 at 488-3861. Karangalan po naming maglingkod sa inyo. Abala ngayon ng beauty queen na si Melanie Marquez para sa pagsisimula ng sinusuportahan niyang community service. Ito'y para sa Jubilee Celebration ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kung saan kabilang si Melanie. Halos maiyak din siya sa pagdagsa ng mga lumahok sa kanilang layuning makatulong sa kapwa. Isa sa mga naging aktibidad nila ang maglinis ng ilang kalsada sa lungsod ng Makati, kaya pansamantala muna niyang tinalikuran ang glamorosong pamumuhay. Samantala, magkahalong lungkot at saya naman ang nadama ni megastar Sharon Cuneta sa kanyang pagbabalik kagabi mula London. Sa halos 3 linggong pamamalagi ni Sharon doon para sa shooting ng pelikula niyang Caregiver. Nakita ni Sharon ang kahalagahan ng hirap na pinagdaraanan ng mga tunay na caregivers. Hindi tuloy napigilan ni Mega na isiwalat ang kanyang damdamin sa bago niyang proyekto. Mag-iiba totally ang respeto ninyo at paghanga at appreciation sa mga caregivers all over the world. Makikita nyo po yung pinaghirapan namin and naiyak ako kasi parang ang ganda naman ng pagbabalik ko sa pelikula. So I'm grateful to Star Cinema. Ang puspusang pag-eensayo ng probinsya ng Leyte para makuha ang kampyonato sa 2008 Aliwan Festival sa Maynila sa Biyernes, tinambayan ni Mark Logan. Madaling araw pa lang, gising na mga bagets. May jogging at breathing exercises. Parang sasali sa Olympics. 1,000 ang gasto sa vitamins. Para kilos ay bibong-bibo. So ngayon kami magre-represent ng province of Leyte going to Aliwan. Big deal sa kanila ang Aliwan Festival na gagawin sa Maynila sa susunod na linggo. Lampas pa sa grand prize na 1 million pesos. Ang budget nila sa paghahanda. Paano naman namin sa palagay kahit medyo mas malaki yung gastos kaysa premyo,
Yung honor na lang siguro inahabol niyan. Since we are all excited, the whole province of Leyte is very excited, Mark, because they are joining the Aliwan. At ito ang sample ng abuyog na sa Maynila ay yuyugyog. Isa pang naghahanda ay ang Hilongos Leyte, third place sa 2007 Aliwan Festival. Handa na sila noong pang Disyembre. Digating mga street dancing champion sa bansa ang pagpapakbakan sa Aliwan. Dapat lang na ang choreographer ay bilasan-bilasa, bihasan-bihasa. The last time that you were in Aliwan, of course, nagbigay ka doon ng panandaliang Aliwan. Mark Logan, Patrol ng Pilipino. At yan ang TV Patrol World, hatid namin ang mga balitang kailangan yung malaman ngayong Sabado. Dahil kung nasaan ang balita, naroon kami. Naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.